Pamilya at mga kamag-anak. Di ba makita mo ang pamilya mo, di ba? Masayang-masaya talaga. Very happy. Okay, bye! Fully booked na rin ang maraming biyahe ng eroplano papalapit ng Huwebes Santo. Kaya ang ilang naubusan, napilitang mag-leave sa trabaho ng maaga para makasakay sa eroplano ngayon pa lang. Supposed to be April 1. Pero naging 29 kasi fully booked na yung mga ticket. No more na. Mas mahal mag-eroplano kesa sumakay sa bus, pero ang ilang magbabalik probinsya, gagastos na lang daw kesa naman makipagsapalaran sa mga puno ang bus terminal. Maraming tao ngayon sa bus station. Mahal naman. Para maiwasan yung aberya at yung pagkangarag nyo ng paghahabol ng flight, sundin na yung 2 hours before your flight, dapat naririto na kayo sa airport. At paalala rin na wag na magdadala yung mga bagay na alam nyo namang ipagbabawal din dito sa airport para hindi kayo maabala sa security check. Alalahanin natin na mas masaya ang bakasyon kung ang biyahe pa lamang pauwi ay buwan naman ng maganda na. Mel. Mark, bukod dyan sa Boracay, ano mga paboritong destinasyon ng mga bakasyonista? Mel, doon sa pag-check natin ng mga records ng flight ditong araw na ito, simula kahapon nung nag-full operation yung mga major airlines, ang talagang kapansin-pansin kasi talaga ay yung biyaheng Boracay. Sila talaga yung nagdagdag nga mula sa 4 na paglipad mula kada araw ay ginawang 11. Yung iba namang destinasyon ay ganun din, hindi naman nangailangang idagdagan ng kanilang mga flight kada araw, pero fully booked din yung kanilang mga paglipad simula pa kahapon at yan inaasahan na hanggang April 7, Mel. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Pinalaya ng 5 estudyante ng Polytechnic University of the Philippines na nanira ng ilang kagamitan sa kasagsagan ng kanilang protesta laban sa pagtaas ng tuition. Ang 5, hindi raw nagsisisi sa kanilang ginawa. Nakatutok si Steve Dailisan. Mismong si PUP President Dr. Dante Guevara ang nagtungo sa MPD headquarters para ihatid ang release order sa 5 student leaders. Siya rin ang nagpadetine sa mga estudyante sa kasong pagnanakaw. Wala raw pumadrino para sa mga bata. Isinaalang-alang daw niya ang kinabukasan nila. Ang isang tao na nagkamali, nagkasala, nagkulang at kinikilala kanya ang kanyang pagkakamali, pagkukulang. No, ayun ay dapat parawarin. Pero ang tinaguriang PUP5, matigas pa rin. Hindi raw nila hiningi ang kapatawaran sa mga nagawa. Sa totoo lang po, hindi po ito usapin ng pagsusori o paghihingi ng paumanhin. Ito po ay usapin ng kung ano ang pinagtatanggol namin, kung ano ang naging dahilan at humantong kami sa ganito. Nabunutan naman ng tinik sa dibdib ang ina ng isa sa 5 estudyante. Tinadtad na raw niya ng pangaral ng anak, pero sadyang kakaiba ang paniniwala nito. Pinagalitan nga, pinagmumura ko nga yan eh. Noon lang siya nakatikim sa akin ng mura. Mula pagkabata niya, noon lang. Dahil ayaw kong makita siyang nakakulong. Hindi ko sasabing kinukonsinti ko. Hindi ko kinukonsinti ang anak ko. Paglabas ng PUP5, animoy bayani silang sinalubong ng mga kasamang estudyante at ng iba pang militanteng grupo. Didiretso sana sila sa Board of Regents meeting, pero hindi na itinuloy dahil tuloy nilang nakamit ang tagumpay sa inilabas na resolusyon ng BOR na hindi na magtataas ng matrikula sa PUP para sa academic year 2010-2011. Ang tanong na lang na di tuwirang masagot ng mga estudyante ay kung kasama ba sila sa pagsasaayos ng mga nasunog at nasirang sili at mesa ng universidad. Hindi man nagpalitan ng paghingi ng pamanhin ang PUP administration at ang 5 pinalayang student leader, sa araw na ito ay nagkaisa daw sila para ipanawagan ang iisang layunin at yun ay ang pataasin ang kakarampot na budget ng PUP. Steve Dailisan, nakatutok, 24 oras. Sa mga dadaan sa North at South Luzon Expressway ngayong mahal na araw, narito po ang mga choke point. Sa NLEX, simula sa Miyerkules ay asahan pang pagsisikip ng daloy ng trapiko sa Balintawak Toll Gate northbound, Daw Toll Gate at ang Mabalacat Interchange. Inaasahan din ang mabigat na daloy ng trapiko sa mga lugar na yan sa NLEX southbound, pagdating naman ng Sabado at Linggo kung kailan mag-uuwian ng mga nagbakasyon. Sa South Luzon Expressway, choke point naman pa southbound simula sa Miyerkules, pagdating ng Carmona Bridge, sa Santa Rosa Interchange, Calamba Toll Plaza at sa San Juan Viaduct patungong Turbina. Simula April 3 hanggang 4 ay choke point naman ang northbound lane pagpasok ng Alabang, Carmona Bridge Underpass at pagdating ng Alabang Viaduct. Samantala, suspendido po ang operasyon ng LRT at MRT mula April 1 hanggang 4. Huwebes Santo yan hanggang Linggo ng Pagkabuhay. Parehan sa kanilang annual maintenance. Balik ang operasyon ng LRT at MRT sa Lunes, April 5.
Suspendido naman ang number coding scheme ng MMDA simula bukas. Balik ang coding scheme sa Lunes. Hindi muna matutuloy sa Huwebes Santo ang planong dagdag singil sa toll sa mga expressway. Yan po ang naging resulta ng pulong ng Toll Regulatory Board, ang mga tollway operator at maging ng Bureau of Internal Revenue. Nakatakda sanang magpataw ng value-added tax sa tollway fee simula 1 ng Abril, pero ayon sa TRB, kailangan munang dumaan sa proseso ang lahat ng pagbabago sa toll at imposible itong maisapinal bago mag-Huwebes Santo. We have informed BIR to wait until such time that the board will have some decision on the imposition of VAT on the toll rate. We're glad that some issues and concerns that they have been telling us, I will inform the commissioner of all those concerns. Pinaghahandaan na ng mga taga-Kutod sa San Fernando sa Pampanga ang taunang tradisyon ng pagpapako sa krus. Nakatutok doon live si Dante Perello. Dante. Mel, puspusan ng ginagawang paghahanda ng ating mga kababayan dito sa Barangay San Pedro Kutod sa San Fernando, Pampanga para sa kanilang taunang debosyon sa mahal na araw. Ilang araw bago ang Biyernes Santo, abala na ang mga residente dito sa Barangay San Pedro Kutod. Si Aling Belen inihanda na ang mga gagamiting krus, props, costume at pako para sa pagtatanghal ng sinakulo sa Biyernes. 1 month. Isang buwan, every week nagpa-practice sila. Siyempre, ayaw naman naming makita ng mga dayuhan na ang dinadayo nila, basta-basta na lang ganon. Every year, bago dumating yung mahal na araw, nagpa-practice muna sila. Nagsimula na rin ang pabasa. Sa mga kalye naman, kaliwat kanan na rin ang mga ibinebentang burilyos na ginagamit ng mga namamanata. Tay, magkano yung burilyos? 300 o. Bakit medyo may kamahal? Dahil kasi may bawin eh. Tapos nung ngayon, materials sobra kamahal. Alin mo ba nagpapamahal dyan? Yung mga tali. Ayon sa pamunuan ng barangay, mas maayos ang magiging programa ngayong taon. Ang ginawa kasi namin ngayon sa barangay, yung burol, yung dating burol, inilipat namin sa gitna. Dati kasi nakagilid lang siya, inilipat namin siya sa gitna. Tapos para medyo lumawag yung space ng mga manunood. Magtatalaga rin ang lokal na pamahalaan ng 200 pulis at bomb sniffing dogs para masiguro ang seguridad. Bukod sa naka-standby na ambulansya, magtatayo rin ng mga first aid booth na mamanduhan ng mga doktor